kanina po, binasa po natin. Actually, tatalakayin po natin yung buong awit 116 at makikita po natin, kapag tinignan po natin or binasa natin, actually mga kapatid, hindi ko na dapat i-explain kasi po, self-explanatory na po yung Psalm 116 kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. At kanina po, sa mga inawit natin, God is sovereign, God is faithful, God is holy, God is good. Yun po yung unang-unang dahilan. Dapat ang Diyos natin na pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan dahil po sa Kanya pong mga tinatawag na attribute or mga karakteristik. Pero ang kagandahan sa Panginoon, tinatawag din po siyang faithful dahil ang Panginoon kapag nangako, hindi po ito napapako. Hindi lamang po daldal ng daldal ang Panginoon, kundi nakikita po sa gawa. Kapag sinabi niya, ito po ay matutupad. So bukod po sa kanyang attribute or characteristic na karapat-dapat ang Diyos na sambahin at pasalamatan dahil po siya ay matapat, matuwid, banal, makapangyarihan, siya ang Alpha at Omega, siya ang Diyos ng katotohanan. Ang kagandahan po, kapag nangako ang Panginoon, natutupad yun lalo na sa mga tao na nananampalataya. So purihin ang Panginoon. Tayo po ba ay nananampalataya sa Panginoon? Amen, purihin ang Panginoon. Sa ating introduction, madalas po naririnig natin, God is good. Realistically, mga kapatid, mga kaibigan, mga bisitang narito, kailan nyo nasasambit that God is good? Kapag may maganda lamang po ba na nangyayari sa buhay natin? Paano kapag may negative? Alam nyo ang katotohanan, meron mang negativities, challenges, problems na dumating sa buhay nyo, God is still good. Dahil hindi nababago ang kanyang karakter. Pahapyawan ko lang po sandali, mga kapatid. Siguro 3 years ago or 4 years ago, papunta po akong Tanay, diyan sa may parting Laiban, nagmomotor po ako, may kasama kami. Narelax ako masyado sa pagmumotor. Dahil kapag nandiyan kayo sa Marilake, ang sarap tumingin din sa paligid eh. And ako po, lover of nature ako eh, no? Nature lover ako. So meron po akong tinignan na isang bundok na napatitig ako habang nagmomotor. Hindi ko napansin, pakurba na pala yung dinadaanan ko, tas may lubak. So, nung ako po ay nagmomotor, napatingin ako doon, bumaligtad ako, sumemplang ako. No? Tas hindi ko alam kung ilang gulong yung gulong ko talaga doon sa Marilake. At pag gulong ko po, nakatihaya ako, nakita ko yung langit. Tas tinanggal ko yung helmet ko. Alam niyo ang una kong sinabi? Lord, you are good. Totoo po. Lord, you are good. Sabi ko, buhay pa ako. Kasi, yun ang katotohanan. May mangyari man na hindi maganda, God is good. Merong mangyaring maganda, God is still good. So mga kapatid, dapat po maging bukang bibig natin that God is good dahil po sa karakter niya. Pero ang kagandahan, katulad ng sinasabi ko, dapat maranasan ng mananampalataya yung goodness ng Panginoon. Kaya yung title po natin, ano ang pwede nating maibalik sa kabutihan ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin? Tandaan niyo mga kapatid, mas pinapatunayan ng Panginoon yung kanya pong kabutihan, His goodness, kapag nandun ka sa estado na meron kang problema, challenges, negativities, kapag nandun ka sa kadiliman. Kasi hindi mo mapapatunayan that God is good kung hindi ka makaka-experience ng mga ganong bagay. Ano ang maipapatotoo mo? Yung kinanta natin kanina, I just want to speak the name of Jesus. Paano mo maipapahayag ang pangalan ni Jesus kung hindi mo napapatunayan sa buhay mo that God is good? So dito po sa tatalakayin natin, 2 punto lang mga kapatid, ang tatalakayin natin dahil Thanksgiving po natin, dapat po ganun ang maging nature ng mga totoong mananampalataya. Hindi po nagre-rebelde, hindi po panay ang reklamo, hindi yung laging nakakakita ng mga negativities sa paligid. Yung 2 punto po natin, tatalakayin po natin yung goodness ng Panginoon na sinasabi sa Book of Psalms 116 at in return, yun po yung challenge eh. Kaya yun po yung ginawa kong title natin, In Return to God's Goodness.
Kasi mga kapatid, ang Panginoon unstoppable, limitless sa pagkilos sa buhay natin. Ang punto lang, because God is Spirit, tumitingin tayo sa material na bagay. At ang mga tao ngayon, kahit mga Christian, hindi maipatotoo ang Panginoon kasi naaakay tayo ng mundo. Na ang nagiging standard ng ating pong kaligayahan, kapayapaan, material na bagay. Kapag ang naging standard natin sa pananampalataya, sa pamumuhay, yung material na bagay, you will never experience the goodness of God. You will never experience true happiness and peace. Because we live by faith, not by sight. Kapag nakafocus tayo sa Panginoon, makikita po natin yung kabutihan niya. So mga kapatid, nawa po, mga bisita natin dito, mga kabataan natin dito, number one target kayo ni Satan. Ang family, number one target ni Satan. Ginugulo niya ang pamilya, ginugulo niya ang kabataan para maging biktima kayo at mabuhay kayo para kay Satanas. Pero tayo po na mga tao na nilikha ng Panginoon, we were created according to the image of God, para tayo sa Diyos, dapat mabuhay tayo para sa Panginoon. So bilang pasasalamat po, tignan po muna natin because God proven His goodness to us according to Psalm 116 at nawa po sa lahat ng mananampalataya na mga nakaupo dito, realistically, you have to experience the goodness of God. Genuine faith ang gusto ng Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot, marami pong Christian churches na pupuntahan namin, nag-iikot po kami. Sinasabi niya, Pastor, Christian na po ako. Christian ka na? Eh di alam mo na kung saan ka mapupunta pag namatay ka. Tas kakamot ng ulo. Ay, hindi pa po. Kapag totoo kang Christian, dapat alam mo kung saan ka mapupunta kapag namatay ka because God has promised eternal life for those who believe. Kung tunay kang nananampalataya, malalaman mo, meron kang confidence na alam mo yung status mo sa buhay, alam mo yung destiny mo dahil nakasulat sa Biblia. Ang Biblia po ay ibinigay sa atin, hindi po ito book of ethics. Of course, babait po tayo sa Bible, pero hindi book of ethics ang Bible. Ang unang tinuturo about God. To keep the good relationship with God at para malaman mo yung destiny mo in the future at habang nabubuhay ka dito sa lupa, malaman mo yung purpose mo. Marami pong nagpapakamatay. Maraming nade-depress because they do not know the Word of God. They do not know their purpose in life. Mga kapatid, yung circle of friends mo, yung family mo, hindi yan yung prior to your life, but God. Nawa po, after this message, dumating sa conclusion nyo that God is my everything. Kailangan ko ng asawa, kailangan ko ng partner, kailangan ako ng aking mga anak, but your everything must be God in your life. Yun ang dapat maging confession nyo sa buhay. Kasi ganito po mga kapatid, alam niyo po ba, kaya ang Panginoon, He is a jealous God. Tayo po hindi tapat. Tayong mga Christian, minsan nangyayabang natin, tinitira natin yung mga Catholic, di ba? May mga rebulto, may mga Diyos-Diyosan. Pero alam niyo po ba, meron tayong mga invisible gods and goddesses and idols in life. Ano man ang bagay na inuuna mo, pinapalitan mo yung posisyon ng Diyos, yun ang Diyos-Diyosan mo. At ang nakakatakot yung mga invisible idols, mas mahirap tanggalin yun kasi akala mo hindi idol. Kapag inuuna mo ang sarili mo lagi, idol mo ang sarili mo. Kapag inuuna mo lagi ang family mo, idol mo ang family mo. Kapag inuuna mo ang karir mo, business mo, pera mo, trabaho mo, other people, those are your idols. At ayaw ng Diyos na meron siyang kapalit sa atin. Ayaw ng Diyos na pinapalitan o dinadagdagan siya because God is more than enough in our life. So tignan po natin mga kapatid, pinatunayan ng Panginoon. Point number 1, paano pinatunayan ng Panginoon His goodness sa buhay po natin? Verse 8, ang sabi dito sa tinatalakay po natin in Psalm 116, ang sabi dito, for you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. And ang sinasabi rin ng Panginoon dito sa verse 8, gracious is the Lord and righteous our God,
is merciful. So yan po yung unang-una na pinapakita ng Panginoon yung kanya pong kabutihan. He is gracious, He is merciful, He is righteous. So paano pinatunayan ng Panginoon? Ang sabi dito, una po, sa verse 1, ang sabi dito, I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Pero take note, itatama natin yung paliwanag yan Kasi ang sabi diyan, mahal ko ang Diyos dahil dinidinig niya at sinasagot ang aking panalangin. May tatlong kasagutan ang Panginoon sa panalangin. Yes, no, and wait. Maraming Christian, kaya hindi nila ma-prove that God is good, nag-aantay sila sa wala. Kasi yung prayer pala nila, ang sagot ng Diyos, no. Tapos pinipilit mo ang Diyos sa gusto mo. Hindi mo pwedeng i-blackmail ang Panginoon. Panginoon, magpapakabait ako, pwede bang yung aking prayer sagutin mo? Kung makakasama sa iyo, no ang sagot ng Panginoon, huwag mo na siyang pilitin. Ibahin mo na yung prayer mo. No? At kung wait, mag-antay ka, be patient, and wait for the Lord. Pero ang sabi dito, I love the Lord. Mga kapatid, ang nagmamahal sa Diyos, ito yung una munang minahal ng Diyos. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi mo na-experience yung true love from the Lord. Kasi yan po ang sinasabi sa kasulatan, 1 John 4:19. Kaya tayo nagmamahal dahil Diyos ang unang nagmahal sa atin. Hindi mo pwedeng ma-express yung tunay na pag-ibig without the true love of God in your life, the agape love. Kaya yung nagsulat po ng kasulatan ng Book of Psalms, hindi ko na-research kung si King David ito, na minamahal niya ang Panginoon kasi ang Panginoon sumasagot sa kanyang panalangin. Yes man, or no man, or wait man, sagot po ng Panginoon sa panalangin. Kaya dito pa pinapakita ng Panginoon yung kanyang goodness. Inaalis ka ng Panginoon sa mga bagay na makakasama sa iyo kapag no ang sagot ng Panginoon. 1 John 4:7-8, anong pong sabi dyan? Meron po ba tayo sa screen? Pakibasa po, kayo po ang magbasa. Amen. So ang sabi diyan, let us love one another. Isa po sa evidence that you love God at ipinakita sa iyo na experience mo yung pag-ibig ng Panginoon, matututo kang magmahal sa kapatiran, matututo kang maging maibigin sa ibang tao. Kasi ang sabi diyan, sa binasa natin, ang taong hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. At ito ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Alam niyo ba ang standard ng Panginoon? Minsan binabali ng Diyos yung standard ng mundo. Di ba minsan mahal lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin? Ang daling mahalin ng mga taong nagpapakita ng kabutihan sa atin. Kaya pag nagsabi sila ng I love you too, sagot ka kaagad di ba? Paano kaya? Yung challenge ng Panginoon. Mahalin mo kahit yung mga taong nagkakasala sa iyo. Pwede ba nating sabihin, yes Lord, amen. Tapos sabihin natin, hindi, joke lang Panginoon. Ang hirap kaya nun. Pero yun ang karapat-dapat na pag-ibig. Kasi nung tayo po ay makasalanan pa, inabot tayo ng Panginoon. Yun yung tunay na pag-ibig, no? So, ang Panginoon po, He answers our prayer. No, dinidinig ang Panginoon ang ating mga prayer. Kaya ang Panginoon po, napakabuti po sa atin. Sino po sa atin dito yung taas nga yung kamay yung nakakuha ng answered prayer? Sa mga ipinapanalangin. Mga kapatid, alam niyo po ba, ito medyo hindi pa tapos yung ating 1 week in the making lang to. Last week po nakita to ni Ate Akay through Facebook tong lugar na to. Alam niyo po ba lahat ng amin pong standard? Kasi we are praying to transfer. Kasi po dun sa lugar nila Ate Akay, na-meet na po namin yung maximum na bilang. Sabi ko, na-meet na namin yung maximum na bilang. Kaya we are praying, nalilipat na talaga kami. Pero next year pa. After ng 3rd anniversary. So, nung nakita ko nila Ate Akay, sinabihan kami mga leaders, Pastor, meron pong magandang lugar. At yun lagi yung sinasabi ko. Ang lilipatan natin, sabi ko, dapat strategic place.
Tapos sabi ko, dapat may parking. Kasi ayokong mamroblema kapag may mga bisita, chat ng chat sa'yo, Pastor, saan kami magpa-park? Pastor, saan kami magpa-park? Eh, yung mga members natin, tsaka yung mga bisita natin, mga yayamanin yan. Di ba? So, kaya sabi ko, Lord, kapag bibigyan nyo kami ng lugar, sabi ko, dapat may parking unang-una sa lahat. Dapat komportable yung mga attend. Tapos alam niyo po ba ako si Pastor kasi may pagka-classic eh. May hilig ako sa mga yung mga Baroque style, mga 15th century, mga Renaissance period nila Galileo, no? Nung nakita namin to, wow! Sabi ko yung mga poste. Tapos may chandelier. Sabi ko, Lord, gusto ko to. Tapos may stage na. Tapos may parking, may hospital, may mga school, may community sa likod. Tapos along the highway kitang-kita, yung mga gusto mag-mall mamaya kapag tapos ng worship, andyan ang SM. Naku, pinapromote ko si SM, dapat magbigay sa atin si SM, no? Sa mga kapatid, nung nakita namin to, pero ang naging problem, ang isa sa mga naging challenge, hindi naman problem, yung upa. Nakausap ni Ate Akay, 70K mahigit ang upa dito. But God is gracious. Alam niyo mga kapatid, si Pastor Alan kapag nagpe-pray, I'm not praying for material things. I'm always praying for spiritual things. Sabi ko, Lord, bahala na kayo. Alam niyo naman yung kailangan ng family ko. Alam niyo naman yung kailangan ko. But ang pinaka-true joy ko kapag nakikita ko yung mga members na maayos and even the church. Yun yung nagiging kagalakan ko. At hanggang kagagandahan po, bago kami magpirmahan ng kontrata, patotoo lang po ito mga kapatid last Tuesday ba yun, Ate Akay, or Monday, si doktora po, yung sa babae, may-ari ng clinic, usap kami. She listened to us. Pastor, kasi ganito-ganito yan eh. 1,000,000 halos yung na gastos pa renovate. May kumukuha daw dito 80,000. Uupahan in 1 month, gagawing beer house. Sabi ni doktora, ay, Pastor, hindi ko naman ma-imagine yung building ko, may beer house sa taas. Kaya talagang gustong-gusto namin, church talaga ang makuha. At tignan nyo yung design. Ang kagandahan mga kapatid, yung 70,000-80,000 bumaba. God is good. Hindi ko na sabihin kung magkano. Pero malaki pa rin kasi hindi naman tayo commercial eh. Hindi tayo business yung tinatag natin dito. But God is good. Tapos yung nagkapirmahan, sige na, dyan na tayo mag-Thanksgiving. Sabi nila, Dok, dyan na kayo mag-Thanksgiving. So 1 week in the making, no? So salamat sa mga tumulong, mga kapatid. 1 week in the making, medyo may mga kailangan pang gawin. Katulad nung ni Elder kanina, sabi niya, ventilador, no? Naging trentalador. Actually, hindi, yung aircon dapat, mga tinapa dapat tayo ngayon dito kasi may initan tayo, no? But God is good. May ginamit ang Panginoon, pero actually hindi pa bayad ata yan. But anyway, ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Kapag tama sa oras, tama ang prayer mo, tama ang puso mo, for the glory of God, agad-agad sasagutin ng Panginoon. Alam nyo kaya nadidelay yung prayer natin, tayo nagpapadelay. Tapos urong-sulong tayo, sasagutin kaya ng Panginoon? Pagkatapos may pag-pray, sasagutin kaya ako ng Panginoon? Asan yung faith? So mga kapatid, answered prayer po ang lugar na ito. So gamitin po natin ng gamitin dahil ito po ay sagot sa panalangin, mga kapatid. Dito kayo manahan lagi. Huwag kayong manahan sa mundo, especially mga kabataan natin. Bukas lagi ito. Tuturuan namin kayo about Word of God. I-disciple kayo. Gamitin ang lugar nito kasi sayang kapag hindi nagamit. Worship the Lord in this place, mga kapatid. Ano pa po? Ang sabi ng Panginoon dito, verse 3, He delivered us from death and hell. So ito po yung kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay pinalaya niya sa kamatayan at sa impyerno. Ang tunay na nananampalataya, wala ka na sa kamatayan. Inilipat ka na ng Diyos mula kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, and you are free from the judgment of hell.
Bakit? Because Jesus is the Savior. God the Father sent the Son for us to be saved. Ngayon, kung hindi ka pa nakakasiguro kung saan ka mapupunta, kaibigan, kapatid, I'm sure, hindi mo pa tunay na kilala yung Savior at Diyos mo. You have to put your faith in the Lord. May mga nagsabi, Pastor, wala namang makakaalam. Bakit ako alam ko? Ang yabang mo naman, Pastor, ikaw mapupunta sa langit. Marami kaming mapupunta sa langit, pero mas maraming mapupunta sa impyerno. So if you do not want to go to hell, you have to believe to only Savior Jesus Christ. Siya lamang po ang kaisa-isang kapamaraanan for us to be saved, for us to be delivered from death and hell. Ang tinutukoy pong death dito is eternal death, not the physical death. Lagi ko pong sinasabi to sa mga member namin. Maraming nagpo-post sa Facebook kapag meron silang namatayan na mga kamag-anak, birthday, Papa, happy birthday in heaven. Pero yung tatay nila, yung kamag-anak nila habang nasa lupa, nabuhay ng walang Diyos. Tapos babatiin mo, Papa, happy birthday in heaven. Paano ka nakakasiguro? Dalawang pupuntahan ng tao, heaven or hell. At makakasigurado ka kung saan ka mapupunta if you believe in the Lord Jesus Christ, if you repent and if you receive the Lord in your heart. Ang sabi ng Panginoon sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus, bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, hindi ka na taga-impyerno, taga-langit ka na. Meron nang inihanda na lugar ang Panginoon sa iyo. Kahit sabihin mo sa tatay mo, sa ama sa langit, Father, pwede bang mamasyal muna sa hell? Pupunta ako doon? Hindi ka niya papayagan dahil hindi ka bagay doon. Dahil taga-langit ka. So, purihin ng Panginoon dahil ang sabi dito, ito ang katapatan ng Panginoon, He delivered us from death and hell. You have to believe. You have to repent. You have to receive the Lord in your heart. Marami pong mga Christian churches ngayon, hindi talaga sigurado kung saan mapupunta. Yung mga nai-interview ko, may mga ganun eh. Saan ka mapupunta? Kay pastor ganito ka pala, sa ganitong church ka pala. Pastor, kasi tambourine dancer ako sa amin, siguro sa langit. Ay, pastor, umaten ako ng camp, sa youth camp, siguro sa langit. Hindi ka mapupunta because of that. Pastor, mapagmahal ako sa magulang ko, sinusuplayan ko ng mga pangangailangan. Pastor, mahal na mahal ko ang asawa ko at mga anak ko, sinusuplayan ko ng lahat ng pangangailangan. Mabuting gawain yan, pero hindi nakakapagligtas yan. Pastor, araw-araw naman ako sa church, mabuti yan, pero hindi nakakapagligtas yan. Ano ang nakakapagligtas? It is the grace of the Lord through faith. Receive the Lord in your heart, makakalaya ka dito. John 5:24, anong sabi ng Panginoon? Inilipat ka na mula kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ka nahahatulan sa lahat ng nananampalataya. At sino yung mga nananampalatayang yon? Those who repent and receive the Lord in your heart. Totoo, nasa langit ang Diyos, napakalayo niya, pero pinagbuktong niya ang langit at lupa through the Lord Jesus Christ. Kaya hindi imposible ang kaligtasan. Kapag hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta, this is the message for you. You have to genuinely believe in the Lord. Tanggapin mo siya sa iyong buhay dahil ito ang pangako niya. Ang Panginoon kapag nangako, tinutupad niya yan. Huwag na po natin pag-usapan yung mga ghost project. Kumusta po ang kaluluwa nyo? Mamayang gabi, pwede kayong mag-pray, Lord, oo nga, no? Kasi akala natin kapag member ka ng isang religion, meron ka ng faith. Debate ng debating marami, no? Actually, ang nire-represent ng Panginoon, walang iba kundi ang sarili niya. I am the way, the truth, and the life, sabi ng Panginoon. No one can come to the Father except through me. The only mediator is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi ang mga relihiyon ang napako sa krus. Okay na may relihiyon ka, pero hindi dyan dapat nakatuon ang pananampalataya mo, kundi sa Panginoon. Romans 1:16, ang sabi dito, no, ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. At sino ang nakatukoy sa mabuting balita? It is the Lord Jesus Christ who came, crucified on the cross, died, at resurrected.
So doon po nakabase ang ating pong kaligtasan. Ano pa po? Ang sabi dito, verse 6, His protection and salvation for the simple. Sino po yung simple na mga tao na tinutukoy dyan? Yung mga humble, yung mga nagpapakumbaba at ina-acknowledge si Jesus as Lord and Savior na wala nang ibang tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon ay binibigay niya yung kanyang grace sa mga mapagkumbaba, hindi sa mga mayayabang na kayang iligtas yung mga sarili nila because of their kabutihan, dahil marami silang achievements, etc. No, yung simple po, sila po ang totoong makaka-experience ng protection and salvation ng Panginoon. At ang sabi dito, verse 7, restoration and rest. If you want to be restored in the image of the Lord, we were created in the image of the Lord, minsan itong nawasak, minsan itong nawala because of Satan, because of sin, we were separated from the Lord. Pero ang sabi ng Panginoon through the Lord Jesus Christ, we will become a new creation. May ibabalik yung dati nating identity na nawala in the image of the Lord. Kaya andito po yung true restoration and rest. Tayo po ay mapapa sa Diyos, makakapiling ka ng Panginoon. So yung original identity natin po may ibabalik. At ikaw ay magkakaroon ng true peace. Ang totoong may kapayapaan, may kapahingahan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita, lagi ko pong sinasabi ito sa aking mga members. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, hindi nabibili sa palengke. Tingnan nyo minsan mga kapatid, pag naliligo kayo, baka may mga hairs na uhulog, yung balakubak nyo sobrang dami, parang skyflakes na, nalalaglag. Ibig sabihin, you do not have peace. Meron kang anxiety or konting stress or anuman yan na mental problem. Why? Because you don't experience the rest from the Lord, the true peace from the Lord. May kapahingahan ba sa taong hindi alam kung saan pupunta? Maliligaw ka ng maliligaw. Pero sinasabi ng Panginoon, ito yung kanyang kabutihan. So mga kapatid, you have to believe sa Panginoon. At ang kagandahan ganito, sa lahat ng blessing, tignan nyo mga kapatid dyan sa 1:16, yung mga blessing, yung goodness na pinapakita dyan, is not about material things. Lumindol sa Cebu, tapos bumagyo, sunod-sunod na bagyo. Sa Cebu, ang daming mga magagandang bahay na nawasak, mga ari-arian, mga magagandang kotse, sasakyan, na binaha. Nung napanood ko yung balita, sabi ko, Lord, talagang totoo yung sinabi nyo na mag-ipon na lang kami ng kayamanan sa langit. Walang masama, mga kapatid, kasi hindi pa natin alam kung kailan ka mamamatay or kailan babalik ang Panginoon. Walang masama na maging progresibo yung buhay mo. Pero wag mong i-attach too much in material things kasi masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. Ang sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninira, doon hindi mananakaw. Kwento ko na po ba sa inyo, ako medyo na-scam, naubos yung pera ko sa bangko. But I still praise the Lord. Kahit hindi siya kalakihan. Kasi nagkaroon ako ng conclusion, Lord, hindi talaga pera, hindi talaga material na bagay. So I should keep saving treasures in heaven. Paano yun? Paano ba yung mag-ipon ng kayamanan sa langit? Put your faith in the Lord. Serve Him. Proclaim the name of Jesus Christ. Ipatotoo mo siya. Lead people in the true light. Huwag nyo dalhin sa relihiyon. Dalhin nyo kay Kristo. Yun ang gusto ng Panginoon. So walang sinabi ang Panginoon na preach your religion. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng religion? From Greek word is worship. Kaya pag sinabi nga, ito yung religion ko. Teka lang, tignan natin yung Greek word. Religion is worship. So ang tunay na religion is worshiping the Lord through kung ano yung sinasabi ng Bible para maging karapat-dapat sa Panginoon. And we should worship in spirit and truth through the name of the Lord Jesus Christ. Hindi sa pamagitan ng kung anong mga ritual ng mga relihiyon. Kaya lahat po ng pagpapala na sinabi po dito sa Psalms 1:16, the goodness of the Lord, nakapaloob kay Jesus. Kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan, kalangitan, kapayapaan, panunumbalik, tunay na kaligayahan, mga kapatid, na kay Jesus. You have to desire Jesus in your life.
Alam niyo, marami akong nakikita, may mga kabataan tayong nabaptize sa atin, pero ngayon wala na. Saan sila nag-enjoy? Nakikita ko minsan andun sa Marilake, they're enjoying their life in Marilake. That's the standard of their happiness. What is the standard of your happiness? Kapag andyan ka sa family mo, okay yun, mga kapatid. But you are not always secured with your husband, your wife, with your family, even with your pastor. You are well secured with the Lord Jesus Christ. You have to be one with the Lord Jesus Christ, be united in the Lord. Ngayon, kapag tunay mong tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, etong goodness ng Panginoon, maipapatotoo mo, sasayo ito. Sasayo ito. Ang kinin mo, paniwalaan mo, Lord, salamat sa kaligtasan, naniniwala ako sa iyo. I'm giving my life for you. Lahat ng pagpapalang ito nakapaloob sa Panginoong Jesus. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng problema natin sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo ng Panginoon, binigyan niya ng solusyon. At ngayon, ito yung point number 2 natin. Sino mang nakaka-experience, sino mang nasa Kanya, ang Panginoon at nasa Kanya, itong mga pagpapalang ito, napapatunayan yung kabutihan ng Panginoon, ang ganda ng question. Diba? Paano tayo magiging grateful? Paano tayo magiging mapagpasalamat sa Panginoon sa mga kabutihan na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Kaya ang ganda ng question sa verse 12. That's the question of faith, not question of doubt. Anong sabi nung sumulat ng awitin? Ano ang maibabalik ko sa Diyos sa kabutihan na ibinibigay niya sa atin? Mga kapatid, how do you live your life? Walang masama nandito pa rin tayo sa mundo. Walang masama na may time ka for your family, for your business, for your career, sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo. Walang masama dyan. Pagandahin mo yung katawan mo. Walang masama dyan. But, kumusta yung time mo sa Panginoon? Pagkagising mo, ano ang naiisip mong unang-una? Ano ang ginagawa mo unang-una pagkagising mo? Bago ka matulog, ano ang una mong ginagawa? Alam niyo sa bahay po namin, pinagbawal ko ang paggamit ng cellphone habang kami ay kumakain. Mga magulang, sitahin niyo yung mga anak niyo. Baka mamaya kayo yun. Kaya hindi niyo masita. Tigil-tigilan niyo. Bakit? Bakit? Ang Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala. Hindi kayo mabubusog. Hindi kayo magiging healthy. Pero habang kumakain ka, cellphone ka ng cellphone, hindi mo tinitignan yung blessing ng Panginoon. Iniisdan po ang Panginoon sa hapag. At alam nyo, ang daming pwedeng mangyari sa hapagkainan. It is the fellowship of the family. Para pag-usapan ng Diyos, pag-usapan kung ano ang kalooban ng Panginoon, para maging matibay ang pamilya. Ano ang pinag-uusapan nyo sa hapag? O kanya-kanya kayo? Magkakalapit kayo pero magkakalayo yung puso't isip nyo. Bawat nanay, tatay, mga anak, habang kumakain, scroll ng scroll, magkakalapit pero magkakalayo yung puso't utak. Alam nyo po ba, gustong-gusto ng Panginoon yung family gathering para sa Kanya. Kaya sa amin po, hindi naman si Jess, si Kate, nung una, medyo yan. Ang modelo ng Panginoon sa pamilya, tatay, nanay, anak. Tatay ang nasusunod. Tatay ang nagmamaneobra sa family. Kaya dapat yung tatay at nanay, sila ang nakikinig ng salita ng Diyos para mapamalakad nila ng tama ang kanilang mga anak. Pero nababaligtad gayon. Sino ang siga sa bahay? Mga anak. Ang tigas. Sa may mga anak dyan, magbatian nga kayo, ang tigas mo, Brad. Ikaw na susunod. Diba? Pag sinabi ni nanay ni tatay, hindi. Tapos medyo mapilit si anak. Mamaya, bibigay na rin si nanay, si tatay. Wala na. Wala na yung disiplina. Wala na yung tamang modelo ng family. Wala na, mga kapatid. Inside our family, dapat makita yung kingdom of God. Dapat po makita. Mga kapatid, ng mga Kristiyano, mga nanay-tatay,
And even, yung mga bata ngayon, kung natatakot yung mga nanay at tatay nyo, na bihira kayong madisiplina, makinig kayo kay pastor kasi ito yung katotohanan ng Bible. You have to live your life for the glory of the Lord. Ito yung balik. Yung question kanina, ano ang pwede kong maibalik? Biri mo yung ating worship, 2 hours na nga lang. Pero yung mga utak ng mga kabataan natin, siguro saan kaya naglalakbay yan habang nakatingin kay pastor, parang tagusan eh. Nasa SM na yung tingin eh. No? Parang department store na nakatingin kay pastor, pero ito ang gagawin ko mamaya pag tapos tagal naman ni pastor. Yung kunyari nakikinig, no? Minsan lang kayong makinig ng ganitong mensahe, paniwalaan nyo, panghawakan nyo, ipamuhay nyo. So ang sabi dito, verse 9, walk before the Lord. Lumakad ka kasama ng Panginoon and to keep the faith, verse 10. Panatilihin mo ang pananampalataya mo. Para mapanatili mo ang pananampalataya mo, you have to keep walking with the Lord. Keep walking with the Lord is enjoying Emmanuel in your life. And what is Emmanuel? God is with us. Yung Diyos na napakalayo, nagkatawang tao, sumaaten, kasama natin, kung pinaniwalaan mo siya, pinatayaanan mo siya, tinanggap mo siya sa iyong buhay. So ito yung gusto ng Panginoon. Keep the faith. Keep walking with the Lord. Di ba mga kapatid, especially, ba't ba laging kabataan, no? Di ba ang dami nating alibay, excuses, at kaya nating gumawa ng paraan kapag nagpapaalam kasi enjoy na enjoy tayo sa mga barkada natin. May gagawin tayong gimmick, di ba? Nagsisinungaling pa tayo. Excited na excited tayo gumawa ng masama. Di ba? Ang sarap. Pero pag sa Panginoon, ano ba yan? Boring. Alam niyo ang totoo, ang sarap kasama ng Diyos. Ang sarap kasama ng Panginoon. Hindi boring ang Diyos. Ikaw lang ang boring kasama ng Panginoon. Kasi ayaw mong umayon. Basag trip ka sa Diyos eh. Kaya binabasag din ng Diyos yung trip mo dahil hindi yun yung gusto ng Diyos. Eh sino ba ang dapat masunod? Ikaw o Diyos? Diyos. Pastor, naniniwala naman ako. Kaya lang, Pastor, pag may kaya lang, hindi ka talaga naniniwala. So, pwede mong naniniwala naman ako, kaya lang, saka na ako hindi ka naniniwala. Huwag mo akong bulahin, di mo rin kayang bulahin yung Diyos. So, ang sabi dito, walk before the Lord to keep the faith. At paano po mangyayari ito? Paano yung totoong application to walk before the Lord and keep the faith? Lift up the cup of salvation, ang sabi dito sa verse 13. Anong ibig sabihin to lift up the cup of salvation? You have to become a witness of the Lord Jesus Christ. Proclaim His name. Ipatotoo mo yung Diyos na sumasayo. Ang totoo, kaya hindi mo maipatotoo yung Diyos sa buhay mo dahil wala pa siya dyan. At hindi mo nararanasan yung goodness niya because you do not have any faith in Him. Member ka lang ng religion. At dito sa Sound Gospel Church, bawal ang miyembro lang. Dapat tunay kang believer, tunay kang follower, tunay kang disciple. That's the true walking before the Lord and keeping the faith. Ipagsasabi mo kung ano yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ang dami kong pong pwedeng ikwento sa inyo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid. Pero ang number 1 na sinasabi dito, be a witness of Christ. Proclaim the good news. Ano pong sabi dito? Keep a good communication with God sa verse 13. Tumawag ka sa Diyos, proklamang ang kanyang pangalan. At ang sabi dito, verse 14 and verse 18, fulfill your vows or your oath. Kung meron kang pinanumpaan sa Panginoon, sige Panginoon, susunod na ako sa iyo. Fulfill your oath, your vows. Kung ano yung mga sinumpaan mo sa Panginoon kasi hindi mo yan sinumpaan sa tao, sa Diyos. Ano pong sabi diyan? Pakibasa po yung verse 14. Amen. Alam niyo mga kapatid, marami akong kaibigan. Hindi ko na sabihin yung pangalan, no? Mga pastor pa. Nung hindi pa kami mga pastor na rin ata kami noon.
Brad, pag ako yumaman, wow. Pastor, pag-pray mo naman ako pag nagkatrabaho ko, tutulong ako sa church. Ganun eh. Tapos isang kaibigan ko, Brad, ikaw na lang magpastor, magbibises na lang ako, supportahan kita. May kaibigan ako sa Cebu, sabi niya, Brad, sige, akong bahala sa ministry mo kapag nag-workout tong business ko. Ayun, hindi ko na makita. Nabalitaan ko, umangat sa buhay. Kapag sabi ko, di naman kayo sa akin eh. Yung oath nyo hindi sa akin yun, sa Diyos. It's up to you. Kaya ang sabi diyan mga kapatid, kung meron kang vow, oath before the Lord, you have to fulfill it. Kasi ang Diyos tapat. Bakit? Kaya ka nag-oath, tapos dumating sa buhay mo, ibig sabihin, God fulfilled your prayer request. Hindi ka makakapag-oath sa Panginoon kung hindi finulfill ng Panginoon yung gusto mo. Di ba? So, ibig sabihin, Diyos muna ang nagpala, kaya nakakapagbigay ka. Kaya kaya mo mag-oath. Di ba ganun ang ginagawa natin? Sige Lord, kapag ano. So, ibig sabihin, kaya mo matutupad yung oath mo dahil Diyos muna ang naging faithful. So, you have to experience the faithfulness of God. At ano pa po, sabi dito, offer your life as Jesus Christ sacrifice His life. Ano pong sabi sa verse 18? Precious. Pakibasa nga kayong magbasa. Yan. Alam niyo sa ibang salin, ang sabi diyan, the death of His saints. Ang mga santo pala, yung mga tunay na nananampalataya, hindi yung in-appoint ng Roman Catholic, santo ka na, tas pinagbotohan nila. Ang tao nagiging saint or nagiging holy because of the holiness of God inside of us. Yung righteousness and holiness ng Panginoon, naging partaker tayo nun nung nanampalataya ka kasi nasa iyo ang Panginoon. Hindi ka holy or saint dahil wala kang nagagawang kasalanan, but because you are forgiven. Kaya ang sabi dito, kapag namatay ka, pero wag naman muna. Sabi diyan, no? Napakahalaga ang kamatayan ng mga mananampalataya sa mata ng Panginoon. Why? Kapag namatay ka, natunay kang nananampalataya, sa langit ka mapupunta, tas i-welcome ka ng ating Diyos Ama. Welcome my son. Welcome my daughter. Welcome my beloved. Welcome my faithful servant. Tas pagdating sa langit, grabe po. No? Hindi, ang hirap i-explain kasi spiritual eh. Basahin niyo po yung Book of Revelation kung ano po yung itsura ng langit. Maganda po yung lugar natin. Maganda sa Palawan, maganda sa Boracay, maganda sa ibang bansa kapag pupunta ka. Pero hindi may compare yung kalangitan sa kagandahan nung nandito ka sa lupa. So kapag nauna ka, di praise the Lord, makikita mo na ang Panginoon. Di ba? So meron ka ng eternal peace and happiness kasi wow, Lord, dito na, no, in presence. And lastly, mga kapatid, ang sabi dito, no, verse 16, serve the Lord. Offer a true worship, verse 17 and 19, ang sabi diyan, mag-aalay ka ng papuri at pananambahan doon sa templo, sa sambahayan ng Panginoon. So our life must be a life of faith, a life of worship, a life of service, mga kapatid. Ito po yung balik natin sa Panginoon. Kapag ikaw sinasabi mong God is good, naniniwala ka sa Panginoon, pero nabubuhay ka sa kamunduhang ito, hindi ka pa tunay na nananampalataya. Mabuhay ka para sa Panginoon. Why? The Lord created us para tayo sa Kanya, dapat mabuhay tayo para sa Kanya. Di ba, sa mga magulang na dito, kapag yung mga anak natin may karamdaman, Lord, sana ako na lang. Di ba? Kaya nating i-sacrifice yung buhay natin sa mga anak natin. Kaya po ba natin, yung mga nakaupo dito, magulang ka man or bata ka man, can you offer your life to the Lord, to your Creator, to your Savior? Na siya yung nagbigay ng buhay at nagpapala sa'yo. So tandaan po natin mga kapatid, every good blessing came from the Lord, therefore we must use this to glorify the Lord. Live your life for the Lord. We were created in His same image, therefore we must live according to His purpose for us.
Ano ang purpose mo? To glorify the Lord. Yung mga sinabi kanina. Ano yung pwede nating ibalik? So, eto po yun mga kapatid, no? And be thankful always, serve the Lord, and give your life to Him. Alam niyo po ba, ang sarap lagi magpasalamat? Eto observe niyo yung sarili niyo. Magreklamo kayo 1 week. Sa mga taong nakikita niyo, mag-say kayo ng bad words. Sino ang maapektuhan? Tapos another 1 week, magpasalamat kayo, mag-worship kayo, mag-pray kayo sa Panginoon. Ano ang mas magandang gawin? Mas magaan, mga kapatid, mas napapagaan yung buhay kapag nasa Panginoon ka. So nawa mga kapatid, as we walk with the Lord, let us give yung return, no? Yung buhay sa Panginoon. Yung question diyan kanina sa ating title, in return to God's goodness, ano ba yung pwede kong gawin? So nawa yung mga binanggit natin dito, yun po ang gawin natin. But you have to experience the Lord first in your life. Receive Him, believe in Him, repent. No? And continue to worship the Lord and serve Him. Tayo po'y manalangin. Amin dakilang Diyos, salamat Lord sa mensahe na ibinigay nyo. Walang duda, Panginoon. Undoubtedly, kayo po ay mabuti, kayo ay tapat. Patawarin nyo kami, Panginoon, dahil minsan po nakakalimot kami, dahil nandito kami sa lupa, maraming ginagawa ang dyablo para i-disalign, Panginoon, yung aming puso't isipan. But Lord, we thank you for the conviction of your word. Na nawa po may uwi ito namin, na mga bawat isang nakaupo ngayon dito, na talagang paniwalaan nila ipamuhay ang salitang ito at laging maging mapagpasalamat because we have a good God in every time, Panginoon. Kayo po ay tapat. Salamat, Panginoon, sa mga pagbabala and continue to change our mind and our thinking, Panginoon, na naka-align according to your word. So muli, salamat sa salita ito ng inyong pangako na nagkikip ng aming good relationship with you. The bond of love, the bond of relationship. So salamat, Panginoon, sa iyong papuri pagkalapit sa pagpaparal ni Jesus.